umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba Diyos? Napaka-surpresa po ng Panginoon sapagkat hindi po ako naka-schedule ng araw na ito. Hindi po nakarating ang aking kapatid kaya ako po ang naatasan sa araw na ito. Meron po bang bago? Yung bagong first time lang po nakarating sa araw na ito? Kaya welcome po sa Kapatiran Divine Mercy, sa dambana ng Divine Mercy. Ito, meron po bang bago? Wala po. Meron po. Taga-saan po kayo? Sa Lapungan. Welcome po sa dambana ng Divine Mercy. Sa araw po na ito, wala po akong naging tema sapagkat hindi pa nga po ako naka-schedule. Subalit, isang papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon sa mga biyaya na pinagkakalob sa atin sa araw-araw na ating buhay, na dapat natin siyang hanapin at pasalamatan sa araw-araw na ikintal natin sa ating puso at damdamin na siya ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Amen po ba? Sa araw po na ito, para po sa mga bago, ang ating pong gawain ay binubuo ng 5 bahagi. Ang unang bahagi po yung Chaplet of Mercy po na sama-samang nagdarasal. Pangalawang bahagi po yung Joyful Song na kung saan inihahanda po ang ating mga sarili at isipan at damdamin sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang pangatlong bahagi po yung pagbabahagi po ng ating mga kapatid na napagaling na rito sa dambana na papahayag ang kadakilaan ng Panginoon. At ang ika-4 na bahagi po yung pagbabahagi po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? At ang ika-5 bahagi po yung minsan po ay may bendisyon na para makapiling ang banal na espiritu. Yung mga bago po inaanyayahan sa loob ng adoration. Okay po ba? Amen po ba? Okay po. Sa araw po na ito ay wala nga po ako naging tema dahil sorpresa po ang Panginoon. Ang una ko pong tatawagin ay ang para magkaroon ng paghahanda sa ating mga isip at damdamin, tatawagan ko po ang ating kapatid na Mirna Andrada. Muli po, Ama, walang hanggang papuri ang nasasambit ng labi ko at pasasalamat sa iyo sa bawat araw. Sa bawat araw na patuloy mo kaming tinitipon sa dakong ito, buhay na pahiram ay patuloy mong ibinibigay at sa amin ay pinahihiram. Salamat po, Ama, kaya marapat lamang po na sa bawat araw ay kamting galak namin ang ikaw ay maalayan. Nawa, Ama, manguna't maghari ka po sa bawat isa sa amin, kakapatid. Amen. Buhay po ang Diyos. Wala pong tema na niloob sa ating mahal na kapatid na facilitator, subalit nais ko lamang pong bago tuwirang awitan ng ating Ama ay bigyang susug ko ang awiting ihahandog ko sa Kanya. Na kung paano nga po sinasaad sa awiting ito, huwag pong maiinip tayo sa anumang bagay na ating hinihiling. At sa ganang akin po, ayon sa aking pagtatanto at pagninilay sa awiting ito, nilalaman ito ay hindi nga lamang ang kaukulang paghihintay sa mga biyaya, pang material, finansyal o anuman, kung hindi maraming bagay na sa kalooban ng Ama, paghintay lamang tayo ating makakamtan. Amen po ba? Hambing po sa karamdaman na hindi magluluwat
masurpresa ang ama, kung paano kapatid din na surpresa, hindi patakda sa kanya para sa araw na ito, na siya maging isang tagapagpakilala, subalit niloob ng ama, ura-uraday tawagin siya, karagli-ragli. Gayon din sa'yo, mahal na anak, isang araw, di mo namamalayan, hambing sa bukol ko, sa kanang dibdib sa unang buhay, ay pinagaling ng Diyos, instant anak. Kung kaya kagalakan sa puso ko na sa tuwi na siya'y maparangalan. Gayon ka din, kaya damang-dama ng bawat isa, higit ang ama, kung papaano ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Basta't maghintay lamang po. Meron pa po, halimbawa, mayroon tayong mga dinadala sa ating mga puso, mga mahal natin sa buhay. Kapatid ba? Anak ba? Pamangkin ba? Magulang ba? Hindi pagdakay maakay mo sa dakong ito. Pag may sakit, maaakay mo. Pag may sakit, nakahanay, kasama mo sa dakong ito. Naninikluhod, galak na galak pag nakakaramdam ng ginhawa. Subalit ang tao'y marupok. Amen po ba? Kaya po tayong tuwirang inakay ng Diyos, tuwirang binuksan ng damdamin. Kung meron po tayong mga panambitan, yung po'y udyok sa puso ko, mula sa banal na Espiritong ituran ko sa harapan nyo na huwag po tayong maiinip. Basta't maghintay lamang po tayo, ang Diyos ay magtatakda. Amen? Salamat po. Kung kaya, sa panimulang gawain ay ginawang halimbawa ang ating mahal na facilitator, bagamat hindi siya nakatakda, subalit ng italaga ng Diyos, tinawag siya sa araw na ito. At gayon pa man po, kung sa tuwina, sa pag-aalay ko'y nagbabasa ako, hambing sa tuwina ay tinutura ng mga kapatid kong tumitindig sa harapan, huwag pagmasdan, kung may kaunting pagkakamali, pagpunuan, at higit sa lahat, damhin kung ano ang nilalaman ng awiting inaawit. Muli po, Ama, mauna ka po sa awiting ito. Salamat po sa iyo, Ama. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nila ang ating Ama. Kabigo at karamdaman ay di hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung mabibigo, dapat ay lumabang ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay lamang. Kung ikaw ay may inasal para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka na may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahan mong makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay. Hindi dahil nabigo ka, ay di ka narinig. Siya'y laging nakikinig sa anak niyang giliw. Ang kailangan mo'y tibay
tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Iikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat po, Ama. Purihin, purihin, purihin ka at sambahin. Walang kainipang nararamdaman, kundi ang naghahari sa puso, ang kalooban mo. Naway patuloy manahan sa bawat isa sa aming mga anak mo na tinipon mo sa dakong ito. Amen. Salamat po kapatid sa magandang awitin. Ninamnam niyo po ba ang lyrics ng kanta? Ganda po, no? Patunay nga pong tayo ay kung may inaasam ay maghintay lamang po. Tulad po ng ating kagalingan na inaasam sa dambanang ito, ay inyo lang pong makakamtan sa pamamagitan ng inyong malalim na pananampalataya. Yung po bang faith ninyo na ito'y makakamtan nyo lamang sa inyong maribdob na pakikinig sa bawat nagbabahagi at tumatayo sa harap na ito. May po ba? Salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Mirna Igna. Isang mapagpalang umaga po sa kapatiran ng Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Ang babahagi ko lamang po ang kadakilaan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa katauhan po ng ating mahal na Apo. Tunay nga pong napakadakila niya sa bawat araw, sa bawat oras at sa lahat ng sandali. Nandyan po siya at nakagabay sa bawat pangangailangan, bawat kahilingan. Tunay nga po na hindi man karaka-raka, hindi man pagdaka, ipagkakalaob. Pero sabi nga po ng Nanay Mirna, basta't maghintay ka lamang. Buhay po ba ang Diyos? Babahagi ko lamang po sa inyo ang naganap sa aking pamangkin mga ilang araw po. Tumawag po ang kanyang kabiyak at sabi po niya, "Tita, magpunta ka nga dito, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Bakit parang na-breakdown yung kabiyak ko?" Sabi po niya. Sabi ko, hindi siguro ako makakarating kasi sumasakit ang ulo ko. Tawag po siya ng tawag, taga San Simon po yung pamangkin ko. Pagkaano po,
De po, pinuntahan ko, nung dumating po ako sa bahay nila, nakatulala po siya. Wala pong, kahit po anong tawag ko, hindi po siya umiimik. Kahit po anong ano ko, sabi ko, uminom ka para magising ang diwa mo. Wala po, umiiling po siya. Tapos po, nung mga ilang ano po, ingangang ako po yung bibig niya, kukutsarahan ko ng tubig. Ano po siya, nakakuwan yung, matigas po yung panga niya. Sabi ko po doon sa kabiyak niya, iuwi ko yung kabiyak mo, dadaling ko doon. Tapos umiiyak po yung mga kapatid at hindi nga po alam ang gagawin. Ako din po sa ano ko, basta po, pagka po pinainom ko siya ng tubig, hinihiling ko sa Ama na gabayan ako sa banal na Espiritu, nagabayan ako, siya ang manguna at maghari at ang mahal na apo. Inihiling ko po ang kanyang kagalingan. De po naiuwi po namin dito. Pagdating po sa bahay, pinatawag ko po ang kapatid na alagad na Berhel. Kasi po tinuran po niya na, tita, kung wala ang basbas ng mahal na apo at kung hindi niya kaloob, hindi ako makakapunta. Iyon po ang una niyang bahagi sa akin. Nung pong pagdating namin, pinatawag ko po siya. Agad naman po siyang nagpunta. Pagdating po niya, pinainom ng tubig. Tinapik-tapik po niya, gumising ka, sabi niya. Nagdadasal po siya, humihingi po siya ng awa sa banal na Espiritu. Talaga pong buhay ang Diyos. Pagka ano po ng isang basong tubig, na ano na po siya, nagising po siya at umiyak po siya, parang nabuhay ang diwa niya. Kaya po, ayan po siya ngayon, buhay ang Diyos, nagbabanyos, ikalawang araw na po niyang pagbabanyos, pero sabi po niya, tita, bakit parang ang lakas-lakas ko na, sabi po niya. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong napakadakila ng Ama dahil hindi lang po sa akin, hindi lang sa aming mag-iina, pati po sa aking mga pamangkin, sa aking mga kapatid, na pagka po inano ko dito ang mga karamdaman nila, talaga naman pong nagkakaroon ng kagalingan, mga pagsubok, mga ano sa buhay. Talaga pong sabi nga po, hindi nga po kara-karaka pinagkakaloob, pero po nakakamtan ko ang tagumpay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa taong kanyang ginagamit, sa ating pinakamamahal na Apo Kunching. Apo, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat ng mga alagad, salamat po. Tunay nga pong kayo ang inspirasyon ko pagka tumutungo ako dito. Maraming salamat po, Apo. Salamat po sa inyong lahat at magandang umaga. Salamat po, kapatid, sa iyong magandang binahagi. Tunay nga pong pag sa Diyos mo inialay ang lahat, ito ay kanyang gagawa ng, siya ay kikilos ng kaparaanan upang matamo ang kagalingan. Ang susunod ko pang tatawagin ay mula pa po sa San Miguel, Bulacan. Papahayag po niya kung paano po siya binahagi binagbago ng ating Panginoon. Dati-dati po ang nakasukbit sa kanyang bewang ay Armalite, 45. Ngayon po ay rosary na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Caps Eli Fernandez. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Talaga pong katulad ng sinasabi ng Tita Mirna, masorpresa po talaga, Panginoon. Akalain niyo po ako pala yung magbabahagi. Nasurpresa ako, pero anyway, talagang ganon. Pagka nakaukol, talagang sayot sa gusto mo, nangyayari eh. Ang totoo po noon, medyo sususugan ko lang po yung sinabi ni Tita Lina na kung paano ako pinagbago ng Panginoon. Totoo po yung tinuran niya na noong araw, katulad sinasabi ni Tita Lina, na walang oras na ang bewang ko ay walang baril.
Pero totoo po na ngayon, ang baril kinalimutan ko na po. Ang totoo po nun, hindi ko na ata alam gamitin kung paano ang paggamit ng baril. Hindi katulad nung araw, umuubos ako ng daang bala sa pagpapractice kung paano magandang gamitin. Ngayon po, ibang baril yung ginagamit ko na madalas nasa katawan ko. Ang rosary po. Kasi alam kong masigit na malakas ang puwersa nito kaysa sa baril. Totoo po yun. Alam ko po yun. Sa buhay ko, napakarami ko pong dinaanan, naranasan. At sa awa ng Diyos, hanggang ngayon po ay nandito ako sa harapan nyo. Nandito ako at naglilingkod ako sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Wala po akong maibabahagi sa inyo dahil halos lahat ay naikwento ko na. Naisiwalat ko na po yung nangyari sa buhay ko. Lahat ng sikreto na ilahad ko na rin po dito sa dambana na to. Ang gusto ko lamang pong maibahagi sa inyo ay yung nangyari sa kapatid ko na babae. Kamakalawa, naka-receive po ng text yung misis ko ng isang kapatid ko na nasa Bulinaw, Pangasinan. Babae po siya, pang 3 po bali sa panganay yon, ay yumao na po, namatay na siya. So walang pag-aalinlangan na kaagad-agad po ay nag-decide ako na pupuntahan ko siya. Kasi po ang lugar na Bulinaw, Pangasinan ay dulon-dulo na po yun. Dagat na po yung gilid nun. Pinakadulo na po ng Pangasinan. So dahil hindi ko pwedeng isama ang kabiyak ng puso ko, ang misis ko, dahil po yung apo namin ay nag-LBM po siya. Nag-LBM po. So sabi ko, wag ka na sumama, ako na lang. At saka yung kapatid kong lalaki. Kasi kako mahirap naman na isasama pa natin yung bata na mayroong konting karamdaman. So ako po ang nagpunta at saka yung kapatid kong lalaki. Nung nandoon na po ako, dumating kami ng alas 10 ng gabi. Sinabi na rin po sa akin yung puneraryang pinaglalagakan. Nung mahinto po yung sasakyan ko doon sa tapat ng punerarya, wala pong katao-tao talaga. Pero bukas po yung ilaw. At mayroong, alam kong nakalagak na nakaburol doon sa loob. So, walang isang tao man na nando doon nung gabi na yon. So, sabi ko rin sa kapatid ko, dahil medyo pagod din ako, bukas na lang tayo pumunta. Mamahinga na lang muna tayo. So, kinabukasan, maaga ako nagising. Kaagad po ay pumunta kami. Pinuntahan ko yung kapatid ko. At tumulo po yung luha ko. Dahil napakahirap po pala na sa isang pamilya na katulad namin, malaking pamilya po kami sa probinsya namin sa Oriental Mindoro. Isang napakalaking pamilya. Pero noong time na yon, na doon sa sitwasyon na yung ate ko ay nakaburol, wala po, o hindi kami 2, 3, 4, 5 lang ang nandoon. So, naiyak ako dahil sabi ko talaga sigurong ganun ang buhay natin. Kasi hindi naman hinihingi ng pagkakataon na kung bakit doon siya napunta. Ay doon din siya binawian ng buhay. So, talagang ganun. So, nagdasal po ako na kung ano man ang sitwasyon sa ngayon, alam ko naman kako, Ama, na sa iyo pa rin naman kako ang lahat na nangyan. Ang mahalaga lang kako sa akin, dahil yung kapatid ko ay matagal pong nakaranas ng paghihirap dahil po na-stroke po siya. 5 years. So pagkaraan ng 5 years, ay binawian na rin siya, napahingan po. Yun na lang po ang isang bagay na ipinagdasal ko sa Panginoon na, Lord, after 5 years, ngayon ay makakapahinga na siya. Sana po, kung bibigyan nyo ng pagkakataon, yung ate kong mamamahinga, sana makapamahinga siya na nandiyan dyan siya. So, alam ko na ang Panginoon ay mabait. Alam kong siya ang nakakaalam ng lahat sa buhay natin. Ang isang bagay na muling nilayang ko ay noong naalaman ko sa pamangking ko na hindi pala siya ililibing. Kikremate po siya.
kasi po yung asawa nung kapatid ko na yon, kinremate din po. So sabi niya, hindi ko sigurado kung hanggang kailan ako mag-i-stay dito sa Bolinao. Kasi yung anak po niya, dalawa nasa abroad eh. Actually, parito siya sa abroad. Nagdi-decide ata na lumipat ng Canada yung isang anak niya. At ang sinasabi ay, pagkaraan siguro mama na maayos ko yung papel ko, kukunin ko na kayo. So ang bahay niya doon sa Bolinao ay iniisip niya na hindi siya pwedeng magtagal doon. Kaya nag-decide siya na i-cremate din yung mama niya. Na ang katuwiran niya, kung sakasakali na sila ay maninirahan na sa ibang bansa, maisasama niya yung ate ko, yung abo po, dala-dala niya, at saka yung bayaw ko, yung papa niya. So kinremate po. Noong bago i-cremate, binuksan po yung ataol, nakalagay doon na isang bagay na naman na tumulo na naman po luha ko dahil talaga pong mababaw ang luha ko. Tumulo ang luha ko dahil yung basa ko, going home. Ang nakalagay po, going home. So, nangingilabot ako. Going home, sabi ko na naman, Ama, sana po itong nababasa ko ngayon na going home, sana po yung ate ko, talagang doon siya babalik sa dapat balikan na kapiling mo. At ako bilang naglilingkod sa kanya, malaki ang pag-asa ko. Buo ang loob ko na alam ko na mapupunta siya ron. Dahil yung ate ko, religious din po siya. Sabi ko, sana po, ito na yung pagkakataon na siya, kung sino man sa pamilya namin na makakapiling niya doon, kasama mo, ay nasa maayos siya. Sa akin po, hanggang sa umuwi ako kahapon, gabi, kaninang alas 4, madaling araw, nagda-drive lang po ako, yung isang kapatid ko po, tulog, ako lang mag-isa ang gising, 4 hours po ako nagda-drive. Hindi po halos ako nakatulog doon, pero isang bagay na ipinasasalamat ko sa Panginoon, yung kalakasan na ibinibigay niya sa akin lagi. Every time na nagda-drive ako, kahit pa po nung kami ay napupunta ng Bigan sa pagmi-mission ng Mahal na Apo na nasasama po kami, nai-straight ko po yung pag-drive na almost 9 hours. Walang tulog, tanging ako lamang ang nag-drive. Wala akong kapalitan. Patuloy na binibigay niya sa akin yung kalakasan. At kahapon, pauwi na ako, ganun pa rin, hindi ako nakaramdam ng anumang antok o pagod. Sa totoo lamang po, alam ko siya lang yung kakwentuhan ko eh. Kasi habang tumatakbo ang sasakyan ko, wala akong ibang iniisip. Ang laman ng isip ko kung hindi siya, puro siya. Sabi ko, Ama, talagang ganun ang buhay natin. Ano po? Ang buhay natin, hindi natin hawak. Anytime, pwedeng kunin niya sa atin. Tayo po, ang isang maibabahagi ko sa inyo, ang pinakamaganda lamang po sa buhay natin, na ngayon ay nandito tayo sa Kanya. Sa banal na dambanang ito, kapiling natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Sa inyo po, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na para sabihin ko sa inyo na napakaswerte po nating lahat. Dahil ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay nandito lamang siya anumang oras nating kailanganin siya. Patuloy at patuloy na nagbibigay ng kaliwanagan, umaakay dun sa mga tao na nahihirapan, nalalabuan sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching. Ang inyong abang lingkod ay katulad din nila nung araw na nakikilala lang ang Panginoon pero ala po sa puso. Pero ngayon, katulad nung sinabi ni Tita Lina na kung paano ako binago ng Panginoon, ako po ay buhay na nagpapatunay sa harapan ninyo ngayon na ang Panginoon ay tunay na napakabait. Dahil sa buhay ko, hinango niya ako sa hirap at sa delikadong sitwasyon ng buhay ko. Dahil ako ay naging politiko. Isang napakahirap na sitwasyon, pero dahil sa Kanya, binigyan niya ako ng pagkakataon na ang buhay ko'y maging diretso, na ang buhay ko'y nagkaroon ng peace of mind. Dahil sa totoo lamang po, pag ang Panginoon ang pinapasok nyo sa katawan ninyo at pinairal nyo sa sarili sa oras-oras ay nasa sa isip nyo, ang peace of mind ko, ang peace of mind po, siguradong nasa inyo.
Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa inyong lahat, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Hanggat tayo ay malakas, bata pa tayo, may pagkakataon pa para bawiin natin lahat. Bumawi tayo sa lahat ng mga biyaya at kabutihang ibinibigay niya sa atin. Habang may pagkakataon, gawin natin ang lahat na makapaglingkod tayo sa Kanya. Dahil sinisigurado ko po na darating ang panahon kung tayo man lahat ay mauuwi doon sa uuwian natin lahat, siguradong tayong lahat ay may magandang patutunguhan. Sa inyo po lahat na mga may karamdaman, katulad po nung inawit ng Tita Mirna, kung pagninilayan ninyo, huwag po kayong mainip. Huwag po kayong mainip. Dahil ang Panginoon ay laging nandiyan dyan. Buuin natin ang tiwala at pananampalataya sa Kanya. Dahil sa Kanya, ang kagalingan natin ay ilagak natin sa Kanya. Anumang oras, nagbibigay siya ng hiwaga, nagbibigay siya ng himala. Asahan natin, umasa tayo na anumang oras, ang kagalingan na inaasam ninyo ay ibibigay sa inyong lahat. Amen po ba? So, muli po, isang maganda umaga po sa inyong lahat. Salamat po kapatid. Tunay na tunay nga po ang kayo ay nabuksan na tanging sa Ama lamang po tayo na tunay na manalig, manampalataya. Buhay na buhay po ang Diyos. Amen po ba? Meron pong susi dito. Sino po ba ang nawawala ng susi po ng sasakyan? Pakiklaim na lang po dito sa Mother Maris. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang may kaarawan ngayon, ang magkapatid na Angel at Tintin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako kay Apo Bro dahil binigyan niya po ng isang masayang kaarawan itong pinsan ko. Ngayon po siya po yung may kaarawan. Kaya po ako nag-share. Gusto ko lang po sa kanya, ipag-wish ko po sana po paglaki niya na maging mabait po siyang bata hanggang sa lumaki siya. Kaya po, ito pong batang ito ay maswerte sa akin dahil mahal na mahal niya po ako at mahal ko din siya dahil binigyan niya po ako. Tuwi pong sinusundan niya ako pag aalis ako, gusto niya po sumama. Ang isip ko po, angel ko po siya. Kasi po parang may nakita ako, may pakpak siya na panaginipan ko po siya na hawak-hawak niya ako, tapos hinahawakan niya, nilalakbay niya ako. Tapos sinabi niya sa akin, Ate Tintin, napanaginipan kita. Sabi ko din sa kanya, napanaginipan din kita, hawak-hawak mo ko, pinapasyal mo si ate, tapos ikaw may pakpak ka. Tapos sabi niya sa akin, talaga ate, thank you. Tapos sinabi niya, Ate Titin, sasamahan kita kasi minsan pag natatakot po ako pag brown out, sinasabi niya, ate wag ka matakot, nandito naman ako eh. Sabi niya. Kaya po ito po siya ngayon, may kaarawan, angel, mag-share. Nahihiya po siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Tunay nga po, sa murang edad po nila ay sila po ay talagang nabuksan na. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na Gloria Binhuya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay ang Diyos. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Siyempre po sa ating po mga kapatid na nasa ibang bansa na patuloy-patuloy na tumatangkilip sa gawain ng ating Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ang ating mga kapatid na nasa Japan, si kapatid na Feli, at sila Donna, ang kapatid na anak ni Mother Maris. Ayan, at saka ang ating pong kaibigan, si Wensley, good morning. Tita Feli, sa inyo pong lahat na nanonood.
Welcome back, kapatid na Vicky. Hello, magandang umaga sa iyo. Nagtatago ka pa dyan sa sulok. Okay. Alam niyo po, kahapon lamang, nung isang araw, buhay na buhay ang aking biyanan at mayroong kalakasan pang tinataglay. Kung papaano nga yung share ng ating kapatid na Eli, talagang ang buhay ay hindi natin hawak. Noong siya ay nasa ospital ng aking pandinadalaw, sapagkat ako nga po yung masayahin na tao, dadalaw ako sa biyanan ko, yung aking mga hipag, mga bilas ko, pagdalaw nila ron, ang dami-dami nilang kung ano-ano mga dala, pagkain, kung ano-ano. Ako, pagdating ko doon, wala akong dala, sapagkat wala naman po akong madadala, sapagkat ako po ay mahirap lang. Subalit sabi ko nga, lagi ko ipinagmamalaki, meron akong dala-dala, meron akong kasama na hindi nila nakikita. At iyon ay ang banal na espiritu na suma sa aking katauhan. Sabi ko sa aking biyanan, bilang pagpapagalak, sabi ko, huwag ka munang mamamatay. Kasi mag-aasawa pa ako eh. Gusto ko nandun ka. Mag-aasawa ba ako? Sasagot siya, oo. Habang nagtatawa na naman yung aking mga hipag. Masayang-masaya sapagkat wala akong ginawa kundi mag-comedy. Kasi yun po talaga yung sa katauhan ko, masayahin po ako. Subalit, pag dumating doon sa oras na kailangang iluwal ng Ama ang salita niya na gagamitin ng bibig ko, sa katuparan po ng Ama ito. Ang sabi ko po sa aking biyanan, Inda, ito ang tandaan mo. Nasa ospital ka, hindi ang doktor ang magbibigay ng kagalingan sa iyo. At hindi rin naman yung mga gamot na iniinom mo, gaano man karami yan. Sapagkat ang kagalingan ay masusumpong mo lang sa ating Panginoon. Kung ano man, Inda, ang kalooban ng Ama, iyan ang marapat nating matanggap. Sapagkat katotohanan lamang po, sa isang may sakit, gaano po ba kadaling tanggapin na ikaw ay mamamatay na? Di po bang nasa isip natin, naku, kasakit yata, ano bang mararamdaman, mamamatay ka na? Hindi po Kundi, ang kamatayan na ating kinatatakutan, hindi dapat katakutan kundi yan marapat paghandaan. Sabi ko nga, andun ako sa burol ng aking biyanan, pinagmamasdan ko siya. Pag uwi ko ng bahay, nagninilay ako, ang sabi ko, ikaw ngayon, maaring bukas ako naman. At sa susunod na araw, maaring isa naman sa inyo ay susunod na. Sapagkat yan po yung pawang katotohanan. Pero ang tao, pag binibigas mo naku, bukas niya, di natin alam kung ako na o ikaw Kung ito naman Eka, ba't kaya kasi nasabi Eka, iyon, ano ba naman Eka? Yan po ayaw nilang banggitin yun Pero dapat, paghandaan natin. Ano ba yung dapat nating katakutan? Ang dapat, ako sa akin pong sarili, natatakot ako, pero hindi yung takot na mahirap yatang mamatay. Ang sabi ko nga, Panginoon, kay palad naman ang aking kabiyak, kay palad naman ang biyanan ko, sapagkat makikita ka na. Ako man, inaasam kong makita kita, sapagkat napakasarap pong piling ang Diyos. Huwag niyong katakutan. Kung gusto niyong makilala at makita ang ating Panginoon, mamatay muna kayo. Kailangan nating mamatay para tayo'y muling mabuhay. Ang sabi ko sa Panginoon, Ama, totoo, hindi naman ako natatakot mamatay sapagkat inaasam-asam nga kita. Sila nakagraduate na, samantalang ako'y nakikibaka pa. Ano ang kinatatakutan ko? Ang ating mga mahal sa buhay na iwan natin na walang pagkilala sa ating Panginoon. Ako, sila, kayo, sinasabi nyo, kilala nyo ang Diyos. Opo, kilala natin ang Panginoon. Ako, kilala ko ang Panginoon. Sapagkat pinagsumakitan kong kilalanin siya, bagamat ako'y hindi ganap. Subalit, di po ba pamaminsan-minsan nanghihina tayo nanlulupay-pay tayo. Subalit, nang dahil may Diyos tayong inaasahan, patuloy tayong nangungunyabit. Hindi tayo tumatiliwa sa Kanya, sapagkat batid natin na Siya lamang ang kasagutan sa lahat ng ating problema. Kung wala tayong pagkilala sa Panginoon, ganito po ang mangyayari. Halimbawa po, binawian ako ng buhay. Wala akong magagawa, ayaw ko man, kung yun ang kalooban. Itatakda ng Panginoon, di natin alam. Pwede ngang ako ngayon, bukas ikaw naman ako po halimbawa ay sumakabilang buhay, naiwan ng aking mga anak. Sapagkat wala silang pakilala sa Panginoon. Kapag nagkaroon ng problema at pagsubok sa buhay, ano ang gagawin?
Sadyang yung tama at mabuti na ayon sa kalooban ng ating Panginoon, napakahirap pong gawin yan eh. Ang magpakabuti, napakahirap po. Number one, papaano ka ba magtitimpi? Napakahirap. Subalit kung ikaw ay nasa Panginoon, halimbawa po ang aking mga anak nasa Panginoon, patuloy na patuloy pa rin silang hindi hihiwalay sa Diyos, mangungunyabit sila eh. Sapagkat alam nila ang Diyos ay buhay. Subalit kung wala silang pagkilala sa Panginoon, maging ang mga anak nyo, saan mapupunta? Sa kawalan. Kailangan na ka ng pera. Wala akong malapitan kasi walang magtiwala. Ano gagawin? Ang demonyo, ipapasok sa isip. Ang gumawa ng masama. Kasi yun ang madali eh. Yun ang madaling gawin, yung gumawa ng masama. Pero yung mabuti, napakahirap. Kaya bakit po nandun yung takot ko? Totoo, natatakot akong mamatay. Pero hindi yung kamatayan ang kinatatakutan ko. Paano ba itong mga anak ko, ang mga mahal ko sa buhay? Ganyan. Ang sabi ko sa aking hipag, Ate Susan, umiiyak po yung aking hipag. Alam niyo po, mga kapatid, sa aking dating buhay, hindi po ako ganun ka-close sa aking biyanan. Hindi rin ako ganun ka-close sa aking mga bilas, sa aking mga hipag. Mas lalong hindi. Dahil kilala nila ako bilang sa katauhan ko kung ano nga ba ako sa dating buhay ko. Na patuloy at patuloy kong inilalahad sa inyo, hindi ko kinahihiya. At kung sila man ay malayo sa akin, hindi po ako, nung araw, nagdaramdam ako. Kung malayo sila, di malayo din ako. Ano naman? Ayan ang katuwiran bilang tao. Subalit ngayon, hindi eh. Alam niyo po ba na sa dating buhay ko, hindi kami ganoon kaka-close. Subalit nang makilala ko ang Panginoon at ang aking kabiya ay kuhanin ng Diyos, ngayon ako higit na palapit sa kanila. Maging ang aking mga anak, ayokong ilayo sa kanila sapagkat sila ang pamilya ng aking mga anak. Sino ang kakalinga sa aking mga anak kundi sila lang ang magmamalasakit? Sabi ko, Glo, sabi nung aking ipag, alam niyo po, wala po akong karapatan nung unang panahon na ako ay magsalita sa aking mga hipag. Subalit, sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Ako nakawalang kabuluhan, sa Kanya may kabuluhan ako. Marami kong naririnig. Sabi ko, Ate Susan, sabi niya, alam mo ba na nung minsan si Inda, nagnilay ako. Bakit nung oras na yun na sinumpong, hindi siya namatay nung oras na yun? Samantalang pwede naman. Sabi ko, Ate Susan, ganyang kadakila at kahiwaga ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, ihanda kayo. Maging siya, mapaghanda niya ang sarili niya sa pagharap niya sa Kanya. Ngayon, eto na yung oras. Ilang araw na lamang ang nalalabi sa buhay niya. Alam ko, Ate Susan, sabi ko, mapalad niya na ang 1 linggong abuting buhay. Umiiyak yung hipag ko. Kaya ngayon pa lang, higit na ninyong ipadama sa Kanya ang pagmamahal ninyo. Tayo po kasi mga anak, ganito eh. Como yung ating mga matatanda, matanda na. Kuminsan, pagsasabihan natin, gano'n na lang. Tama naman po yun eh. Itutuwid natin, ako, Inda, o Apo, ganito kasi ganyan eh. Pero, nararamdaman kaya nung tao na pinagsasabihan natin? Marahil kung minsan hindi, dahil kung minsan yung tono ng pagsasalita natin, minsan tayo galit. Ganyan po tayo, di po ba? Subalit ito yung tamang panahon na lalo't nasa ganito siyang kalalagayan, ipakita yung pagmamahal na marapat sa iyong ina. Alam niyo po ba, umiiyak yung hipag ko. Sabi ko, Ate Susan, iglap lang sa Panginoon kung gusto niyang kuhanin niya, noong pa dapat eh. Maging siya sa sarili niya. Sapagkat sabi ko nga, Inda, noong mga time na yon, hindi ko masabi sa kanya na isuko mo na, isuko mo na, isuko mo na. Kundi, pahapyaw-hapyaw lamang ako. Sapagkat mahirap nga pong tanggapin, lalo sa may karamdaman. Paano ko ba sasabihin na, ilaan mo na sa kamatayan ng iyong dahil ganyan na. Mahirap po yun eh. Napakahirap pong tanggapin nun. Subalit sadyang kay dakila ng Panginoon, unti-unti ang sabi ko nga, kung papaano naman kikilos ang hiwaga ng Diyos, tanggapin mo ang kalooban ng Ama sa buhay mo. Magsisi ka. Sabi ko sa biyanan ko, ano man ang hinanakit mong natanim sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa mga apo mo, kahit kanino, yan ang bunutin mo. At maluwag mong tanggapin, isuko sa Ama ang buhay mo. Unti-unti hanggang sa nagtataka kami, nakaganyan na siya, malinaw ang isip niya, subalit
walang sakit na nararamdaman. Ilan na po ang nakita kong ganyan na tumanggap sa kalooban ng ating Panginoon, hindi nakaranas ng sakit. Isang alagad, si Tita Irma, halos sabog ang kanyang dibdib sa sakit na kanser. Ang dugo talagang sumusurumpit. Subalit, ng mga huling takdang araw niya, nasaan ang sakit na naramdaman? Wala. Bakit po? Sapagkat isinuko niyang ganap sa ating Panginoon. Yun ang hiwaga ng Espiritu Santo. Yun ang biyaya ng ating Panginoon sa atin. Na kung ganap lang natin siyang tatanggapin, isusuko ang ating buhay. Hindi po kayo mahihirapan. Sabi ko sa aking hipag, umiiyak siya, pinagsisisihan ko na kung meron man akong nagawa kay Inda, talagang kailangan talaga, sabi ko, iyon talaga ang marapat. Baguhin kung ano man yung dapat baguhin. Sa ilang araw na nalalabi niya, ibigay natin. Totoo po. Ano po nangyari? Halos 1 linggo lang, binawian ng buhay. Tama, nahulaan ko po. Ano po? 1 linggo lang. Subalit yung araw po ba at oras ng takdang babawian na, nahulaan ba ng tao yon? Hindi. Katulad rin po ng sinabi ni kapatid, tanging Diyos lamang ang nakababatid. Kailan ka ba niya babawian ng buhay? Kaya nga po tayo, tuwing tayo ay mahihiga sa gabi, alam niyo po bang ako? Kasi po pag ako'y mananalangin, wala akong posisyon. Di ako nakaluhod. Ako po pag nakahiga sa kama, kahit po nakaganyan ako, tuwid na tuwid. Kuminsan tuwid na tuwid ako, nakaganon. Yung pang posisyon ng patay, ganun po ako Pinapractice ko po yung sarili ko sa ganon. Nakaganon po ako, ayan. Ganon kasi ako Naku po. Sa totoo lamang po, meron pa nga akong picture Nakahiga po ako sa amin, tuwid na tuwid, pinipicturean ko yung mukha ko. Sabi ko, totoo po ito. Sabi ko, ay, pagka pala walang hati, di ni pangit. Pagka eri pala yung nakagano, medyo okay. Tinitingnan ko po talaga ang sarili ko, pinipicturean ko po. Pagdaka po, binubura ko. Siyempre po, yung mga anak ko pag nakita, sasabihin ano ba naman si nanay, napaka-weird. Kinukunan yung picture niya na pikit, ng patay. Pero yun po talaga ginagawa ko, pinapractice ko po yung sarili ko. At ngayon sabi ko po, nakaganyan po ako, nakadasal ako na gano'n. Nakapikit po akong ganun. Kaharap po yung larawan ng Divine Mercy. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang nakakabatid ng kalahat-lahat sa atin. Sa akin. Sadyang napakabuti mo at napakadakila. Ang totoo'y wala namang pong salitang maari mong ihambing sa Panginoon O sabihin natin, Ama, dakila ka. Yung po ba'y sapat na? Hindi Kulang pa rin. Bilang tayo'y tao na nakakilala sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Hindi sapat yung dakila ka, Ama, kapurpur ka. Opo, kalugod-lugod sa Ama na si ating papurihan at pasalamatan. Subalit sa atin, hindi yun sapat. Sa kabutihan at kadakilaan na ginawa ng ating Panginoon sa akin. Sa akin, ako po, napakawala ko pong kwentang tao. Sabihin ko po sa inyo lahat, ako na yata ang... Pero napakabuti ng Diyos. Kasi yung pong pagpapakumbaba, diyan siya nalulugod Diyan. Sabi ko nga, Ate Susan, huwag maganap sa inyo na kung kailan wala na ang magulang ninyo, doon tatangis kayo. Katulad ng ginawa ko. Ano gagawin natin? Pagkapatay na, doon tayo yayakap doon sa nicho at sasabihin natin, mahal na mahal ko kayo. Ito na yung tamang panahon. Ipakita, ipadama ang pagmamahal. Huwag maganap sa inyo ang naganap sa akin. Totoo. Nung buhay ang aking kabiyak, na ako'y nakakilala sa Diyos, humingi naman po ako ng tawad sa kabiyak ko Pero, hindi sapat. Sapagkat mayroong gustong gawin ang ating Panginoon sa atin. Gusto ng ating Diyos, ipakita mo'y dapat mong ipakitang pagmamahal. Huwag nating isang tabi lang yung pagmahal. Pwede nyo nung sabihin, hoy, mahal na mahal kita Inda, mahal na mahal kita Di po ba? Maraming kaparaanan na pwede mong ipadamang pagmamahal mo. Ang aking ina, sa Pulilan po, dahil madalang po kami makita, nabalitaan ko, bumili na naman daw po ng Ribulto. Alam niyo po, yung bang birihin ng Manawag. Naku, kako, ba't ka ako bumili na naman ng hulugan? Mahilig ho sa paluhog. Mahilig ho sa pahulugan. Ano pa naman? Sabi ko, ano pa naman? Ba't bumili na naman yung pera niya, bibigyan mo siya ng konting pera, mahilig nga po sa mga pahulugan. Kahit po kasirola, santok, puhulugan niya yun, ano niya yun. Bumili na naman ribultong gano'n, sabi ko, hindi doon sa ribulto yan kahit na isang tambak ang ribulto mo, wala naman pong magagawa sa iyo ribulto. Yun naman po yung inaaral sa dakong ito.
Sabi ko sa Panginoon, nagdadasal po ako dahil ayoko masakitan ng aking ina na magsasalita ako. Ayoko. Sabi ko, Panginoon, magturan ka sa aking ina, idatal mo ang takda at do'y gagamitin mo yung bibig ko. Sapagkat bilang akong pagkatao, baka po pag nagsalita ako, kung ano na masabi ko, magkasala pa ako, ina ko yun. Hindi po ba? Kaya ibinibigay ko lahat sa Panginoon. Sabi ko, isang araw, itatakda ng Ama na pangungusapan ko ang aking ina. Hindi ako ha, ang Panginoon na mangungusap, gamit lang ang bibig ko. Sapagkat mahirap, ayokong makasakit ng damdamin. Tama po ba yun? Rebulto, kahit utangin mo lang, ano pa naman maano mo doon sana, bili mo lang kayang ulam. Ano pa? Mga kapatid, napakadakila ng ating Panginoon. Sabi ko nga, pinupuri, pinapasalamatan natin. Pero hindi yung salitang yan ng katumbas. Walang katumbas ang ating Panginoon. Walang salitang maaari mong i-ano sa Ama, dahil ganun siya kabuti. Ako na walang kabuluhan, sa Kanya ako'y may kabuluhan. Tayo, mga kapatid, sabi ko nga, alikabok lang tayo eh. Pero binigyan tayo ng buhay ng Diyos nang dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Kaya po, ang buhay natin, minsan, bigyan natin ng pagpapahalaga kung papaano tayo minahal ng Diyos Ama. At huwag mawalay sa ating puso ang ating Panginoon. Hindi namin sinasabi na kami ay totoo na. Sapagkat pag sinabi mo, maging ikaw na ikay totoo na, sinungaling ang puso mo, mapagpaimbabaw ka. Kundi tayong lahat, patuloy at patuloy na magsumikap sa buhay, magsumakit, kamtin. Ano ba ang nais ng Ama sa atin? Mayroon siyang silid na inilaan para sa atin. Ako, naghahangad na makapiling ang Diyos sa Kanyang kaharian. Batid ko, kayo din po'y naghahangad na makasama ang ating buhay na Diyos sa Kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, di lamang sa panahon ng Semana Santa, marapat tayo'y nagninilay, kundi sa bawat araw, bago tayo matulog ng mahimbing. Natulog ka ng mahimbing, hindi ka na nagising. Alam mo pa ba yun? May sakit ka bang naramdaman? Wala naman na. O ba't natatakot kang mamatay? O ako nga, pinipicturean ko pa yung sarili ko. O, paano kaya ako? Gusto ko medyo makapal ng lipstick, ganyan pa. At ang sabi ko pa nga sa anak ko, anak, pag ako'y namatay, hindi mo po purulmahin ang damit ko dahil ang damit ko ay manggagaling kay Apo Kunching. Kasi po yung biyanang ko, talaga po namang pati yung kasuotan niya, pinaghandaan niya. Noong pong habang binibihisan siya, nung nagbibihis, nandun po ako, yung kapitbahay namin binibihisan. Binihisan po. Sabi nung kapitbahay ko, lagyan niyo ng pera sa kamay. Kaharap po yung mga hipag ko, sabi ko, ano naman pera yun? Lagyan daw po ng pera sa kamay. Sabi ko, patay na, pababao ng pampera, madadalaban niya kay Lord yung ere, 100 dala ko. Huwag na po natin dumihan yung patay. Patay na yun kahit nga po yung nakalagay na, sa alaala ni Mirna, sa alaala ni Alan, sa alaala ni Gloria, sa alaala ni Sene, huwag na po natin lagyan ng ganon. Ala naman pong kabulan ng yun Ipaghanda natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa, paano ba tayo haharap? Yun lamang po, mga kapatid, buhayin natin yung ating diwa na minsan lamang tayo ang buhay, takda-takda. Mamamatay tayong lahat. Una-una lamang. Mapalad kang, may sakit kang, 80 anyos ka na. 80 anyos ka na, ang gusto mo pa makatakbo pa, makipagsabayan ng jogging, 80 ka na. Kapatid, wag naman. Magpasalamat ka na lang sa ating Panginoon. Sa kabila ng edad mo'y buhay ka pa. Yan lamang po, mga kapatid. Nahaba man yung aking binahagi, alam ko namang sa inyo ito'y may kabuluhan. Kaya, sapagkat ang buhay ay mahiwaga, aawitan ko po kayo. Pasensya na po kayo, ako po kasi talagang masayahin. Pero pag serious naman po ako. Sige po, ayun na po pala si Apo, di ko po natanaw. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho.
at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at liwaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Maraming salamat po. Salamat po kapatid sa iyong magandang binahagi. Tunay nga pong ikaw ay nasa kaliwanagan na, at sana ay patuloy kang mabuhay sa piling ng banal